Good day mga kapikaming. Kapag ikaw ay nagpatuloy sa iyong pagbibisikleta hanggang sa iyong pagtanda, nangangahulugan ba na isa ka na sa mga taong pinaka-healthy at matibay ang katawan? Siguro, mas malakas ang iyong puso kumpara sa iba. Pero paano kaya ang iyong mga buto? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Ang cycling ay isa sa pinakamagandang ehersisyo dahil ito ay low impact. Hindi ito pahirap sa joints. Kaya lang, ito rin mismo ang pagiging low impact niya ang nagiging sanhi ng malaking problema ng mga tumatandang siklista. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga siklista kasama ang mga swimmers ang may pinakamababang BMD o bone mineral density kumpara sa iba pang mga atleta like yung mga tumatakbo at nagbabasketball. Ang BMD o bone mineral density ay pwede nating sabing pagiging malaman o makapal ng kaloob-looban ng buto ng tao. So hindi dense ang mga buto ng mga matagal ng siklista at swimmers. Kung ikaw ay medyo bata-bata pang siklista at cycling lang talaga ang ehersisyo mo, hindi ka pa nanganganib sa low BMD. Pero kapag ikaw ay tumanda at talagang cycling lamang ang iyong sport at exercise, ikaw ay maaaring magkaroon ng osteopenia hanggang mauwi ito sa osteoporosis kapag nagpatuloy ka sa ganitong lifestyle. I always thought na kumpara sa iba, mas okay ang low impact exercises like cycling at swimming kasi nga hindi nahihirapan ng joints. Ngayon, alam ko na hindi rin pala maganda na puro low impact exercise lang ang ginagawa mo. Sinabi dito sa isang article sa NCBI, as a group, cyclists tend to have lower bone mass compared with other athletes and non-athlete controls, which may have negative consequences for fracture risk and longer-term bone health. There are several cycling-specific factors that may contribute to this finding. These include the low-impact, repetitive load nature of cycling, which provides limited stimulus for bone metabolism, metabolic perturbations that occur following prolonged cycling that may lead to a transient increase in the rate of bone resorption. I think hindi kasama rito yung mga nagda-downhill at dirt jump dahil itong cycling disciplines na ito ay medyo high impact, but the rest of cycling disciplines ay mostly low impact talaga. So ang mga pinatutungkulan dito ay ang mga road cyclists, mga crit boys, gravel cyclists, cyclocross cyclists, time trialists at cross-country cyclists. Nakaka-experience lang tayo ng high impact sa mga disciplines na yan kapag tayo ay sumesemplang. So sinabi nga rito, the low impact repetitive load nature of cycling which provides limited stimulus for bone metabolism. Dahil nga low impact ang cycling in general, nadarama ng katawan mo na hindi niya kailangang patibayin ng iyong mga buto upang magawa mo ng paulit-ulit ang ginagawa mo. Kumbaga, parang ganito ang sinasabi ng iyong system sa iyong katawan. Dahil cycling lang naman ang ginagawa mo palagi, hindi ko na patitibayin ang mga buto mo. So ito pa ang malupit, hindi lang magiging stagnant ang development ng bones mo, kundi ang prolonged cycling daw may lead to a transient increase in the rate of bone resorption. Ano ba yung bone resorption o bone calcium resorption? Ito ay proseso kung saan yung calcium sa buto mo ay ibinabalik na sa iyong dugo o bloodstream para magamit sa iba pang mga pangangailangan. Kaya over time, ito ay mauwi sa osteopenia na pwedeng mag-lead into osteoporosis kapag hindi naagapan. At alam natin na kapag nasemplang tayo o nabagsak sa iba pang mga kadahilanan at ganito ang kondisyon ng ating mga buto, mas malaki ang chance na mabalian tayo ng buto o magka-fracture. Ulitin ko, kapag mababa ang bone mineral density, kapag ikaw ay nasemplang o nabagsak for some reason, mas malaki ang chance na ikaw ay magka-fracture. Anong gagawin natin ngayon? Anong pwede natin gawin? Simple lang, kailangan lang natin mag-add ng high impact o moderate impact exercises. Ito kasing high impact exercises ang magbibigay ng stimulus for bone metabolism para mapatibay ang iyong mga buto, especially sa iyong legs. Kapag ang katawan mo ay naka-experience ng high impact exercises, parang sasabihin ng system mo na, kailangan ko ng palakasin at patibayin ang mga buto para maka-adapt sa activity na ito. Ang pagpapatibay ng iyong buto, ang adaptation ng iyong katawan sa high impact activities. Pwede nating i-add sa ating ehersisyo ang running, jogging, sprint, jump rope o skipping rope, calf jump, jump squat o anumang ehersisyo na involved ang pagtakbo o pagtalon like basketball. Gawin mo lang ang mga yan at least 2 to 3 times a week ng salit-salit. Okay na, kahit isang set lang. At counting repetitions lang hanggang mag-progress ka sa mas maraming repetitions. Ang paborito kong gawin dyan ay ang jump squat at calf jumps dahil wala akong skipping rope. Ito ay ginagawa ko 4 times a week. Tumatakbo rin ako minsan kapag inilalabas ko yung aking mga aso. Makakatulong din kung kakain tayo ng mga pagkain masustansya sa bioavailable calcium like milk, cheddar cheese, yogurt, canned sardines, or any canned fish na meron kang makakain na malalambot na buto. Makakatulong din kung kakain ka ng mga pagkain mayaman sa collagen. Bakit kailangan natin ng collagen? Para maging matibay ang buto.
Dahil ang buto natin ay hindi naman talaga pure calcium. About 65% lang ang calcium sa ating buto and about 35% is made up of collagen complex. Ito yung component na nagbibigay ng tibay at counting flex sa ating buto. Kaya hindi brittle ang ating mga buto dahil yan sa collagen. Collagen-rich foods include chicken feet, pata ng baboy, paa ng baka, at ulo ng isda na masarap na gawing sinigang. Supplements. Nakakatulong sa bone building ang vitamin D3 with K2. Kung naaarawan ka naman madalas, hindi mo kailangan mag-take ng vitamin D3. Pero, kailangan pa rin ng vitamin K2 na pwede nating makuha sa egg yolks, butter, at chicken liver. Supplementation ng magnesium ay makakatulong din sa bone building dahil kung madalas tayong pinapawisan, meron din mga trace amount of magnesium na nawawala sa ating katawan through our sweat. Magnesium glycinate ang pinaka-bioavailable na magnesium na pwede mo i-take. Sa pagkain, pumpkin seeds naman ang pinakamayaman sa bioavailable magnesium. Iwasan na rin natin ang pag-inom ng soft drinks dahil sa content nitong phosphoric acid na nakakabawas sa calcium absorption at nakakadagdag sa urinary calcium excretion. Ako po ay malapit na mag-53 this 2026. So kailangan ko na talagang maging mindful sa aking bone health. Pero kahit bata ka pa, mabuti na rin masimulan mo ng alaga ang mabuti ang iyong mga buto para maging malakas ang iyong mga buto sa iyong pagtanda. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga katanungan, paki-comment na lang po sa ibaba. This is Becoming Ciclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.